Yan, lilininis ko dito. Magsisimula tayo magtanim ng mustasa na po. So doon, mataniman tayo doon. Tapos ito kaya lang dami kong sili. So yung sili hindi pa po nagsisimula pa lang mag-red na po. So ayan, may red na dito na isa. Ayan. Ayan po, ang dami nating bell pepper. So, ang sarap din magtanim ng bell pepper. Mahal, sa Pinas, ang mahal ng bell pepper. Tapos, hindi pa sila ganun kagaganda. So, if you can plant na po, gusto niya po yung rich na soil. So, you can find that in Philippines kasi marami naman po tayong kalabaw, manure. So, tapos lagi lang dinidiligan sa mga mauulang lugar. Pero, gusto rin nila ng sunlight si George. Tingnan niya po yung celery ko. Celery yung bell pepper ko. Ang dami po tingnan niya po kung gaano kalalaki. Yan. Siguro nagsimula po ako ng mga mag-8, siguro 7:30. Yan po yung nagawa ko, no. Naayos na natin dito. Tapos yan, binayo po natin. Naglagay po tayo ng fertilizer na po. Yan. Tapos, binoost ko po to kasi malapit nang mag-winter para bumunga na po sila. Tapos dito naman, ayan, natutumba po siya, gawa ng ang dami niyang bunga na po. Ayan, kaya lang di masyadong kita, gawa ng green na green yung dahon, tapos green na green din po yung yung bunga. Pero pag tinignan niyo po, dami niya pong bunga. Maanghang po to. So, hindi talaga siya pangsigang, yung sili yan dito, nagaling Mexico. So, pero pinangsisigang ko din, pero mas maanghang po siya sa sinigang na sili. Ayan. So, nag-start na pong mag-red. So, yung goal natin ay mag-red. Tapos ito ay bell pepper. So, magpangit din po yung hoarding sa pagtanim kasi ako nangyari. Nung papunta kami ng bakasyon, tinanim ko lahat nung tumubo sa paso. Kasi naghihinaya nga po kung mamatay. Pero ang nangyari, dikit-dikit po sila. So, lang naman po tayo, backyard gardening. So, hindi po ako perfect, hindi tayo perfect na masyadong, talagang, lang, amusement lang. At the same time, meron tayong maaani na po. So, dito naman, ganun din. Tingnan niyo po. Ito tumba. Gawa ng, naku, nabali. Ayan. Sobrang po. Sobrang daming bunga. So, ayusin natin yan. At, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Medyo, pero ito, ibang klase din to. Tingnan niyo po kung gaano kahaba. Yan, mahaba siya. Atin si Frank. Nagkakat siya doon ng something. Tawag nito. Yan, doon siya. Kinitrim niya yung doon. Yan. Lapit sa kwarto namin. Pero, ang gumagamit ngayon si mom and dad na po kasi hindi naman po namin sila pwedeng doon sa taas kasi medyo may mahihirapan po silang umakyat baba. So, pagka pumupunta sila dito sa amin, lagi po namin pinapagamit sa kanila yung room namin. Yan pong may terrace. Yan po yung room namin ni Frank. So, today. Itong siya nga patumbi paalis. Hindi paalis. Ang manok. Kukunin ko na po yung patola kasi baka maggugulang na. Yan. Si Pabisa. Oh my God.
Ito. Nina, alam, group. Kalabasa laba. Je m'en pas vu. Ayun, ang laki. Hindi, ano dyan, katakot ako. Hindi ko nakita yan. Ay, Diyos ko. Oh my God. Ayun, hindi ko nakita yung dimungkog na yun, ah. Alamang maraming nakatago. Laki pa naman, di ko nakita. Bulag talaga. Si Frank. Pagin natin si Frank. Kunin ko na rin itong mga mga natitirang tomato. Ligay natin kay Dad. Hey, Frankie! Yagos kalabasa! Attends, moi j'ai pas vu depuis. Hein. J'ai pas vu. Attends. Ah non, j'ai pas vu. Attends. Attention là. Attention là, ce que là comme baba. Attends, Serge. Viens ici. Attention. Il est là-bas. Donne quoi? Oh putain. Oh, il est énorme en plus. Je coupe alors ou pas? Ouais, il faut couper là. C'est ma machette. Machette. Ah non, il faut mettre de gants. Ah, attends. Aïe. Non, mais je sais pas moi. Tu peux y aller combien de temps ça? Engelbert l'a dit si. Kaparmer l'a dit si moi. Attention, hein. Peut-être. Ouais. Non, ça peut pas. Là-bas, non? Hein? Si Frank. Apakan niya yung mga kalabasa, ha? So, okay, bakulawski, ha? Liguro. Kuya, lilur. Ah non, il est pas là. Non, ça va? Elle est pas là, comment? Non. Elle est pas là? Hein? Avant que je m'en aille, elle est pas là? Non, non, non. Je crois pas. Bah, comment j'ai pas vu celui-là? Hein? Elle s'est écrasée un peu. Hein. Comment j'ai pas vu ça? Pas de Franchement, comment j'ai pas vu? C'est pas mal, ils sont bons. No, sa sulay, ang bali pag niya. Kasi ito po, nandito siya. Ouais, c'est ouf, quoi. Ayan. T'as vu, c'est bien net ce qu'il était. Yan, biga. Was busy. Non, mais il a un truc, tu sais, ça pique un peu. Après, tu vas avoir les bateaux d'artillerie, tu penses avoir des trous en dessous. Ouais. T'as vu comment c'est net? Hein? Putain, le bateau. Oh la merde ici. Allez. Attends, c'est un truc coca. Antok ko ka? Sikas. Naportok ko. Tati drone. Babayan natin nasa Pilipinas. Yan po yung raspberry. Yan. Yan. Pwede na kainin yan. Sarap yan. Maasim-asim siyang matamis. Dati po nung nasa Lima ko, ang dami ko niyan. Kaya lang dito, masyadong dry. Kaya hindi masyadong dumami. Kain ni Papi. Non, mais c'est vrai, c'est que. Garumanda. Elle te filme en plus ça. Kanina. Pero tingnan niyo naman, konting ulan lang. Very blue. Yan, medyo, ewan ko kung uulan. Medyo may magpapas po ng, ng, tag nito, cold, may cold, po kami, cold pass, cold front ba, na cold something, na dumaan sa buong France. So, buong France po medyo malamig this week na po. So, ewan ko kung babalik yung medyo mainit. Kasi na po, September na. So, malapit nang mag-autumn. So, ganyan talaga. So, ito po yung papakita ko yung ginawa ko kahapon. To tatanggalin na natin to para gugulayin ko po to. Kasi hindi ko po alam yung gabi kung
Hindi ko po alam kung yung gabi ano po yung namamatay pag winter. Yun lang hindi ko po alam. So, yan, malinis na po dito. Doon medyo ano pa, pero dito po medyo malinis na. So, yan, magtatanim na po tayo, magsisimula tayong magtanim ng mustasa na po. So, nire-ready ko na pong plot na to. Kasi yung mustasa, hindi siya, dito po sa amin, hindi siya mahilig sa masyadong mainit at dry na po. So, medyo kailangan niya rin ng moist. Parang petchay na po. Kaya lang, ayaw niya rin ng malamig. So, pwede tayong, mabilis naman po siyang lumaki, no po. So, mga 1 month lang mayroon ka ng mustasa. So, magtatanim po tayo today. Kaya lang medyo, yan, nagtataragtagis din na naman. Pero wala talagang ulan na malaki. So, okay lang yan. Hindi naman ganun kadamig. Hindi naman tayo niyan magkakasakit. So, may medyo araw na umuulan. Yan, may kakasal sigurong matanda. Joke. Yan, so marami pa rin tayong tomatoes doon sa banda doon. Ayan. So, tinira kong ilang 2 o 3 ano po, puno ng tag nito ng sitaw kasi green pa po siya, maganda pa. So, sabi ko, sayang naman na anahin natin, diba? Naglolo ko ang aking camera, ang aking tag nito, ang aking yung sitaw. Yung mag-ama. Tinanggal kasi ni Frank yung yan. Kasi ang problema po nung tag nito, nung maraming puno, yung syempre, pagdating ng araw lumalaki po, so kailangan i-trim. So, ang ko po lang, advice ko lang po yung mga bibili ng bahay na po at nagtatanim, wag mo niya pong itabi masyado sa ano po, sa ay medyo grabing roots. Ha? Yes. Ha? Aparte? C'est bien. Ah non, c'est bon là. Non, non. Juste couper le truc peut-être là, la petite qui pendouille là. C'est tout. Oui, des petits trucs comme ça, tu vois, comme celui-là. Comme ça, c'est propre. Ça peut-être oui aussi, hein, parce que des fois, quand il y a un camion qui vient, de toute façon. Hein? Ouais, mais bon, là, c'est juste ça. Après, c'est tout. Et c'est là. Juste la petite là. Attends, on n'a pas fini. Hindi ako nakapagdaldal sa labas kasi si Frank natatakot na ikat niya yung tree. Hindi ako nag-say na. Yan ang maganda sa kanya, no po, yung hindi siya yung asawang diktato. Ako pa yung nagdidiktato. Hindi naman, free naman kami dalawa. Anyway, lulutuin natin ay isda. Medyo masama pakiramdam ni Ma'am. Kasi si Ma'am po medyo fragile yung stomach niya, no po. So, kailang mahilig siya sa sweet, sa mga cakes. Kaya minsan, pag nasosobrahan niya, yun, medyo masama pakiramdam niya yung tiyan niya, no po. So, dapat mo on BGs may kaya lang alam mo naman po yung iba din po yung mga hindi po sila nakain ng ganito yung gaya sa atin, no? So hindi po sila nasanay sa ganon yung gisa-gisa. Ayun. Anyway, ang lulutuin ko ay yan, pipretuhin ko lang po yan, tapos ako po ay ang tawag nito, ito po pala yung inani natin yan, 3 malalaking yan. Tapos yung 2 patula, sasabaw ko ulit sa dalawang sa dalawang hipon na po, yung po lang, para lang po may may lasa, no. So, yan po yung uulamin namin ngayong tanghali. Tapos, so, ang ginagawa ko po ngayon na summer, na marami po kaming gulay, yun po yung inuulam namin araw-araw. Kami 2 mag-asawa, hindi po mapili si Frank. So, araw-araw po kami nagkakangkong. Yan, araw-araw po kaming may kangkong sa table na po. Kahit tanghali, hindi po siya hindi po siya matakangkong na naman. Mahilig po kasi siya sa gulay. So, siya po yung asawang hindi, po siya, hindi siya yung
nasasawa sa mga ganyan-ganyan. Ayan. Kung ano po yung nasa table, kakainin niya na yan. Basta lalo paggulat, tsaka isda. Yun. So, ito po yun din yung lalagay natin. Oh. Ayan. Kasi kinukuha ko na po yan kasi pag naganyan na, yan, malamang matigas na po siya. So, yan po yung mga nakukuha natin kahapon nung naglinis po tayo doon. So, i-trim natin yung pwede pa natin kainin. Tapos, yan po yung maganda ngayong summer. Kaya lang malapit nang mag-winter. So, kailangan nating i-enjoy yung food ng garden natin na po. Sabi pala kong salamat kay... yung mga buto-buto pa lang yan, karamihan po niyang bigay ni ka-farmer, ni N.O. na po, ng kapatid ko. Ayan, siya po. Kasi mahilig po siya sa magtanim. Ang ginagawa niya po, alam niya pong mahilig ako magtanim. Binibila niya po ako ng mga ano po, ng mga pangtanim. So, lahat po yan, binigay niya sa akin yung patola. Upo, hindi po ako nakapagtanim, pero binigyan niya rin po ako ng upo, tsaka yung kalabasa. So, siya po yung kangkong din. Lahat, pati yung ano po binibigyan. Binigyan niya po kami dalawa ni ate, ni Manay, ni Kainaman. So, ayan na po. Ang sarap po nung patola na to. As in, mas ano ko po siya, mas nagugustuhan po. Mas kahit si Prang gustong-gusto po talaga yung patola. Kaya lang wala nga po akong miswa. Yun lang sayang. So, lalagyan ko po ng kunting sutanghon. Ayan, na po yung ating macaroni. Wala na kasi akong battery. Tapos nagsangag ako. Ano ang kakain namin. Tapos ito yung kay Dad. Kasi si Dad di mahilig sa ano po. Sa ganito. Kasi may dugi. Pag-arte-arte din na konti. Sabihin niya Manay din. May pag-arte-arte rin silid na konti. Yung si Manay din. Pag nandito, sabihin niya yan. Lagyan ko yan ng butter para yung balat niyan is crispy po. Ayan, tikmit niyan. Pag gusto niyo pong may crispy yung ano niya, lalagyan niyo ng konting butter or margarine na po. Kung gusto niyo naman medyo crispy. Aahaw na natin. Yan, bon appetit. Ulo. Kaya ako may sa ulo, ayan. Pinakusti na po yung ano, yung ano yan, balat. Pwede nyo na pong lagyan ng kamatis. Ako na lagyan kamatis para may lasa. Salmon. Yan. Ay ulo. Ulo ng mackerel. Dito yan, ano. Ang hangin.
Ilang araw na pong mahangin. Yan po yung kinat namin kahapon. Hindi ko pala napakita. Yung sa front namin, kinat namin yung magnolia. No? Hindi po namin yung mga branches para panggatong next year na yan. Kasi syempre, ano pa lang, bago lang, papatuloyin ko pa yan. Lalagay natin dito. Dito. Harvest tayo ng natong. Yan. Kuhanin natin. Mas malalaki ito kaysa doon. Pero hindi po siya makate. Kahit hindi puting-puti. Hindi siya makate. Ewan ko, ba't nagaganito yung kulay, gawa siguro ng malamig na po. Baka mamatay siguro. Ewan natin. Tingnan natin na po. So, kukunin na natin yan. Papadry ko na po yan. Yan. Ayan po yung woods natin for winter. Yan. Dami. Hanggang doon yan. Yan. Stock natin po winter. Kasi medyo malamig ang winter dito. As ito po yung ano natin. Ito po yung mga tagwang ko ng mga pots. Yan, wala. Yan. Dati po kasi inisip ko sanang mag-business ng mga ng mga maliliit na plants na po. Kaya lang, ang problema po ay may winter. Marami pong halaman yung kailangan ilagay sa loob ng bahay. So, hindi siya ganun kabenta dito sa France kasi ang dami pong bilihan ng halaman. So, mas dati po kasi sa Reunion Island, ang dami pong bumibili. Yung sa marketplace lang. Pero dito hindi po masyado. So, ito yung ating natong. Magta-try po ako magpa-dry din ng kangkong kasi yung kangkong po ay namamatay pag winter. Yun. So, dito natin ihahang. Pag inang nyo po, dapat hindi siya, lang siya yung air dry lang siya na hindi talaga tutok sa sana po. So, kailangan nakabilad siya. Hindi siya nakabilad sa araw. So, ganyan lang po talaga air drying lang tayo.